Merong isang malaking sekreto ngayon mga sangkay ang kumakalat patungkol po kay PRRD. Noong 2018 pa raw po ito mga sangkay. So tignan po natin ang update tungkol po dito. Yo, what's up guys? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo mga kababayan? Mga solid sangkay. So alamin po natin mga sangkay itong pangyayari na noong 2018 pa raw po ito naganap mga sangkay, isa pong mataas na opisyal, no? Ang tinanggal di umano noon ni PRRD. At ngayon may information itong Supreme Court na inilabas. Pag-usapan po natin yan. Bago tayo magsimula, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. Dyan po mga sangkay. I-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ngayon, eto nga po yun mga sangkay. Ito yung breaking news. Ayan, sobrang daming nakakita nito. Bago lang, oh. The Supreme Court voids then President Rodrigo Duterte's order in January 2018 that dismissed from service then overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang after he disclosed the alleged bank transactions of former President Rodrigo Duterte and his family. So ito daw po mga sangkay ay utos noon ni PRRD na tanggalin itong si Melchor Arthur Carandang. Nalaman daw po kasi mga sangkay yung record ng mga transaction, bank records nila PRRD. Kaya mga sangkay, ang nangyari ay pinatanggal bago pa po ilabas ng husto. O ito yon mga sangkay, ang dami nga pong balita tungkol dyan. Ipinawalang bisa ng Korte Suprema ang utos noong Enero 2018 ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagtanggal sa serbisyo kay dating overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang matapos nitong isiwalat ang umano'y bank transactions ni Duterte at ng kanyang pamilya. So ngayon mga sangkay, pinawalang bisa. So ano ibig sabihin na ito? Tinabla si PRRD. Pero ang katakataka kasi dito mga sangkay, nangyari pala ito nung matapos na malaman kung ano ang meron sa bank records nila PRRD. Kasi ilalabas na eh. Actually, nailabas na mga sangkay, hindi nga lang nailantad masyado. Ayan mga sangkay, oh. Breaking news. SC voids Deputy Ombudsman Carandang dismissal. Nako, alam nyo ba na natanggal siya sa pwesto dahil nung panahon ni Digong, kinumpirma niya na totoo ang hawak ni Trillanes. Agoy. So ito yung mga breaking news ngayon, mga sangkay, tungkol po dyan. Isang malaking sekreto na ngayon pa lamang po kumakalat. Ngayon, naghanap pa na po tayo ng information dito. Mayroon palang impormasyon na lumabas mula po noong April 23, 2026. Balik tanaw ang ang pagkasibak kay former overall Deputy Ombudsman Carandang noong Duterte admin. Yan po siya mga sangkay. So basahin natin to. Sa ginanap na pagdinig ng House Committee on Justice na sa impeachment complaints laban kay VP Sara, inisa-isa at inungkat ang umano'y suspicious transaction na nakapangalan hindi lamang sa pangalan ng pangalawang pangulo, kung hindi maging sa iba ring miyembro ng pamilya ni Duterte. Base sa kumpirmasyon ng Anti-Money Laundering Council, naitala nila ang mahigit 630 covered transactions reports at 30 suspicious transaction reports na umaabot daw mga sangkay, ito konektado daw po kay VP Sara at Mr. Neto na si Man Scarpio na umaabot daw po sa 6.7 billion ang kabuuhang halaga. Ganun katas mga sangkay. So, ayon dito sa sinumpaang salaysay naman ni dating Senator Antonio Trillanes,
Sa parehong pagdinig, isiniwalat niya ang umano'y lihim na joint bank accounts ng mag-amang VP Sara at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alam nyo, bilib din ako sa tibay ng pagmumuka at loob nitong si Trillanes, no? Talagang hindi niya tinigilan ng mga Duterte. At sa bandang huli, siya pa rin po ang naging matagumpay kasi si PRRD ngayon nasa dahig, di ba? Dahil dito, tila naging maugong ulit ang usapin patungkol sa sinibak na si dating overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang, isa sa highest ranking anti-corruption official noong panahon ng Administrasyong Duterte. So ano mayroon dyan mga sangkay? Matatandaang sinibak ang dating overall Deputy Ombudsman noong taong 2018 sa ilalim ng Administrasyong Duterte dahil sa umano'y kaugnayan nito sa graft and corruption at sa betrayal of public trust. Yun po yung rason kung bakit siya tinanggal. Pero, ito yung totoo. Ang totoo ay ito kaya siya natanggal. Sinibak. Nag-ugat ito dahil sa disclosure nito sa umano'y hindi maipaliwanag na kayamanan ng pamilya Duterte. Nalaman niya. Nung malaman, isiniwalat niya pero hindi pa po ganun kakalat. Kung tumagal yun, di sana, wala, kontrolado lahat noon, di ba? Kasunod ito ng investigasyong isinagawa ng Office of the Ombudsman matapos magsumite ng isang complaint si former Senator Trillanes laban kay dating Pangulong Duterte. Laman nito ang aligasyon na nakakuha umano si FPRRD ng humigit kumulang 2.2 bilyong piso nang ito ay nanilbihan pa bilang alkalde ng Davao na siyang itinanggi naman ng dating Pangulo. Kasabay ng pagkasibak kay Carandang, siya ay tinanggalan ng eligibility, diskwalipikasyong magkaroon ng posisyon sa public office at ang forfeiture ng kanyang retirement benefits. Grabe ang lalapala ng ginawa. Batay na rin sa order na inilabas ng Office of the President sa nagdaang administrasyon. Ngayon, wala na yan mga sangkay. Pinawalang bisa ng Korte Suprema ang ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero yun na nga po, matagal po naging proseso. Imagine niyo from 2018, 2026 na po ngayon. Ang tagal po ng panahon. So, kawawa naman pala ang taong to. Tingnan nyo mga sangkay. Maliban po sa pagkasibak, siya rin ay tinanggalan ng kung ano-ano mga benepisyo kasama ang diskwalifikasyon na magkaroon ng posisyon sa gobyerno. Talagang inipit siya dito at talagang, alam nyo yung tinatawag na hindi siya bending the law. Talagang pag-apak sa batas. Yan po ang nangyari, no? Matapos malaman, mabisto kung ano po yung mga transaksyon na yun, yan na po ang ginawa sa kanya. Well, kayo mga sangkay, ano po ang inyong opinion tungkol dito? No? Ang tindi, no? Comment down below. Meron tayong YouTube channel, ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.